ng manhunt para hanapin si Attorney Harry Roque matapos itong ma-cite in contempt ng Kamara sa hindi nito pagsusumite ng mga dokumento kaugnay ng koneksyon umano nito sa ilang pogo. Hindi sumunod si Roque sa ilang sumon na nagresulta sa paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Kakatapos lang hinuli ng PNP si Alice Guo maging si Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon, tila may bagong hinahabol ang PNP at isa itong nakakagulat na revelasyon ng House of Representatives. Dahil ang susunod, ang hinahabol ngayon ng PNP ay walang iba kundi ang dating spokesperson ng dating Pangulong Duterte na walang iba kundi si Harry Roque. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ika pa sa report na Inquirer.net, PNP manhunt on for Harry Roque. Sumama na ang Philippine National Police sa paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque na pinatawan ng arrest order matapos ma-cite for contempt ng House of Representatives noong Setyembre 12 dahil sa pagtangging magsumite ng sabina na dokumento na may kinalaman sa umano'y pagkakasangkot niya sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa isang mensahe sa Inquirer, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na tutulong na ang National Capital Regional Police Office sa paghuli kay Roque dahil itinuturing na naihatid na ang arrest order kahit na tinanggihan ito ng staff ni Roque na tanggapin. Wala sa opisina noong Biyernes si Harry Roque. Sinubukan ng House Sergeant at Arms na ihatid ang arrest order na ibinaba ng House Quad Committee sa law firm ni Roque sa 1105 Antel Corporation Center, 121 Valero Street, Salcedo Village, Makati City. Ngunit wala si Roque sa kanyang opisina na tumanggi ang kanyang staff na tanggapin ang arrest order. Sinabi ni Velasco na parehong hindi alam ng House of PNP ang kinaroroonan ni Roque sa kasalukuyan. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez, isa sa mga co-chair ng Quad Committees, naniniwala silang posibleng nagtago si Roque upang iwasan ang nagpapatuloy na investigasyon ng magpanel tungkol sa kanyang ugnayan sa Lucky South 99, isang pogo hub sa Porac, Pampanga. Walang sinuman ang lampas sa batas at hindi natin pahintulutan ang sinumang magsaway sa otoridad ng Kongreso o umiwas sa pananagutan, sabi pa ni Fernandez na siya ring chair ng House Committee on Public Order and Safety. Hindi maaring baliwalain ang ganitong uri ng pagsuway dahil ipinapakita nito ang bigat ng aligasyon laban sa kanya. Susundan namin ito sa lahat ng posibleng legal na paraan hanggat makamit ang hustisya, dagdag pa niya. Sinabi naman ni Quad Committee Chair at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na lalo lamang nagpapatibay ng hinala ang pagtanggi ni Roque na makipagtulungan kaugnay sa kanyang pagkakasangkot sa industriya ng pogo. Umiwas si Ginoong Roque at ipinakita ang kanyang mga aksyon na ayaw niyang harapin ang pananagutan, ika pa ni Barbers. Karapatan ng publiko na magkaroon ng transparency, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa malalaking legal at pinansyal na katanungan, dagdag pa niya. Kangaroo Court, tinawag ni Roque ang mga proseso ng magpapanel bilang isang kangaroo court at inihayag ang kanyang pagtanggi na makilahok pa sa investigasyon. Noong Huwebes, muling na-cite for contempt si Roque ng panel at inuutos sa House of Representatives hanggang sa misumite niya ang kinakailangan mga dokumento o hanggang sa matapos ang investigasyon sa ugnayan ng illegal na kalakalan ng droga at pogos. Kabilang sa mga dokumentong hinihingi ng House ay ang deed of sale para sa lupa sa Multinational Village, Parañaque City, mga dokumento ukol sa paglilipat ng Bianchan Shareholdings, ang extrajudicial settlement ng ari-arian ng kanyang tiyahin, mga pahayag ng assets, liabilities at net worth mula 2016 hanggang 2022 at ang kanyang 2018 income tax return. Itinanggi na ni Roque na nagsisilbing presidential spokesperson noong Administrasyong Duterte na siya abogado para sa Lucky South 99. Ayon sa kanya, ang kliyente niya ay ang Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpapaupa ng lupa sa Lucky South 99. Sa tingin niyo mga kaibigan, may pananagutan ba si Roque sa kanyang mga aksyon? I-comment mo naman sa ibaba.
upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Mateo 5 verse 9, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sa gitna ng mga kontrobersya at pagsubok na hinaharap ng ating bansa, pinaalalahanan tayo ng talatang ito mula sa Mateo na maging mga tagapamayapa. Sa kabila ng mga tensyon, alitan at mga issue na bumabalot sa lipunan, ang bawat isa sa atin ay tinawag na magdala ng kapayapaan at katarungan. Mahalaga na sa gitna ng paghahanap ng katotohanan, tayo ay maging mahinahon at mapagkumbaba at higit sa lahat, magtiwala sa ating Panginoong Diyos na siya'y tunay na nagbibigay ng hustisya. Bilang mga anak ng Diyos, hinahamon tayo na isang buhay ang kapayapaan, hindi lamang sa salita kundi sa gawa, lalo na sa mga panahong tila mahirap hanapin ang katotohanan. Ipagdasal natin ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan na naway patuloy silang maglingkod ng may pagkilala sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at naway ang katarungan niya ay manaig. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal at habag. Naway patuloy niyo po kaming gabayan at ang bawat isa sa amin, lalo na ang mga taong nanonood at nakikinig ngayon. Ibinubuhos po namin sa iyo ang aming mga alalahanin at ipinapanalangin namin ang kanilang mga pamilya. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, kaliwanagan at gabay sa bawat desisyon na kanilang haharapin. Naway makamit nila ang hustisya sa katotohanan sa tamang paraan. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pamilya ng proteksyon at pagkakaisa. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy po kaming nagtitiwala sa iyong mga plano at sa iyong kalooban. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.